Ang kaawitin ko ngayon, connected siya sa atin, Service and Stewardship Man. Gusto ko sana siyang awitin ng last Sunday, pero gusto ko makanta natin tong lahat ngayong last Sunday ng July. No? Ang title ng kanta is Gold, Silver, and Precious Stones. Pero I want us to prepare. Prepare muna natin ang ating Bible sa John chapter 13. No? John chapter 13 sa ating pinag-usapan kanina. Salita ng Panginoon. Okay, John chapter 13. Nandiyan na? O sige, kakanta na ako. Sige, Siyang, please. Play, Siyang. But a vapor, it appears, then it's gone, with the record of what's done. Then we stand alone at the judgment seat of Christ. God's holy Son, we must all bow down at the judgment seat. By fire, will it burn or remain? Will I bow my head in shame, or will hear God say, welcome home, my child, well done, my faithful one? We must all bow down at the judgment seat. Jesus Christ.
Okay, it's a great reminder sa ating lahat, no? That God is not unfaithful, that He will forget our labor of love. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo para sa Diyos, ngayon pa lang ito ay blessing na, pagpapala. Higit pa pagdating natin sa langit. Sabi pa nga sa verse kanina, Revelations 22 verse number 12, sinabi ni Jesus Christ, "My reward is with me." And I hope naintindihan po natin ang ating mensahe kaninang umaga at tayo lang tayong ulit. John chapter 13. No? John chapter number 13. Basahin lang natin ang verse number 13 hanggang verse number 17. Wala to Verse number 13 to 17. Sabayan po natin pagbasa ang verse number 13, 17, 15, 16, 17. No? Ready? Are you there? Let's read it all together. "Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are ye if you do them." Father in heaven, guide us with this text, Panginoon, yung bigay sa amin. And Lord, we pray that we'll not remain as is, Panginoon, kundi help us to change and to grow by your will and by your love, Panginoon. Binabalik namin ang papuri sa inyo. In Jesus' name, amen. Pwede na po tayo makaupo. And sa mga nasa likod, Kuya, Brother Tom, papatay ako ng ilaw sa kabila. Yun. Yan, para medyo tipid tayo konti, no? Salamat sa Panginoon kaninang umaga, and I hope na intindihan po natin ang salita ng Panginoon about do as I have done unto you. That alam po natin, no? At nabanggit natin kanina that washing of feet, ang paghuhugas ng paa during those times, hindi naman natin na ginagawa yan ngayon, no? Wala na. But I've experienced it. No, si Sirya daw sa amin. Si tatay ni Tommy sa BBSI, hinugasan niya ang mga paa namin before kami umalis. Before kami nag-graduate, kaming 4 ng aking kabatch at ng kanyang mentor. But we don't really do it kasi hindi naman siya inutos sa atin ng Panginoon na gawin natin, and maaaring mamali natin ang application na ito. No? And we're not used to. No, hindi tayo sanay na gawin ito. May iba nakikita ko sa wedding, sa kasal, naghuhugas muna sila ng paa. Ang babae maunang nakaupo at ang lalaki ang maghuhugas, and then kabila naman, palit naman sila. And they are saying that, "I will serve you until the end." No, paglilingkuran kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. But we understand sa atin na ito ay unang-unang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo. And tulad nga sa mensahe kaninang umaga, do as I have done unto you, that we are accepted and God has given us authority to become the sons of God. In John chapter 1 verse number 12, kasi gusto nating klaruhin at lagi nating pinapaalala dito that even though lahat ng tao ay nilikha ng Panginoon, ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. No? Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tulad nga nung binanggit ko nung nakaraan, I don't know kung saan yun. No? Nakalimutan ko. But I asked them, naniniwala ba kayo na ang mga mamamatay tao ay anak ng Diyos? Ang mga rapist, sabihin pa rin nila na anak natin or anak sila ng Diyos? It is contradicting kung ano ang sinabi ng Panginoon.
But when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, He says, even though kahit gapula ang iyong kasalanan, if you will just accept what I did on the cross, which is cleansing and renewing. Kung makikita nga natin, in John chapter 13, sinabi ng Panginoon dito, in verse number 10, ilan lang, balikan lang natin konti, no? Verse number 10, He that is washed needeth not to wash his feet, but is clean every whit. It is, ano ba to? Practical at kung anong nasulat na ito, literal na pagkasabi na hindi na kailangan linisan pa. No? But is clean every whit. Kung sinong hinugasan ko ng paa, malinis na talaga siya. And you know, ang paghugas ng Panginoong Hesukristo in Titus chapter 3 verse number 5, not by works of righteousness, hindi dahil mabait ka, hindi dahil anak ka ng faithful sa church, hindi dahil nasa church ka, ikaw ay ligtas na. Not by works of righteousness, hindi sa mga mabuting gawa, but according to His mercy, He saved us. Awa lamang ng Panginoon. And He says, by the washing of regeneration. Ang paghugas ng Panginoon, and regeneration is again, and generate is, yan yung tinatawag natin na being born again. No? Ipinanganak kang muli, bagong tao ka na. Kaya hindi man bago ang ating mga damit, hindi man nagbago ang ating itsura, buhok lang ni Brother Aaron ang nagbago. No? Kaya hindi na Aaron ang pangalan niya, Samson na. No? Mula nung nagpaputol ng buhok, nag-iba yung magsama yung pakiramdam. Noong kahapon. No? Kahapon. But even though ganun pa rin ang itsura natin, but when we accepted the Lord Jesus Christ, we are renewed. No? Bagong nilikha ka na. Kaya nga in 2 Corinthians 5:17, favorite verse natin, no? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Lahat ng kasalanan mo, sabi pa ng Panginoon sa Hebrews chapter 10 verse number 17, and their sins and iniquities will I remember no more. Bagong nilikha ka na. Kaya natural lang sa bagong nilikha, bago na din ang kanyang gawi. No? I hope naintindihan po natin, and I hope alam natin na tayo ay ligtas ngayong hapon. No? If you're not, lagi nang binabanggit ko pag nag-soul winning kami ni Brother Marlon, no? If you are not sure that you are going to heaven, then it is sure that you are going to hell. Kung hindi ka sigurado na sa langit ka papunta, sigurado akong sa impyerno ka papunta. But we praise God, by this washing of Jesus Christ, we are clean every whit, and we can face God, no? Pwede na tayong makaharap sa Panginoon, face to face, and sasabihin niya sa atin, malinis na to. Nilinis ko na to. And kaninang umaga, we understand that we now are all aware that Jesus came for salvation of mankind, but He also, hindi lang sa kaligtasan, but He also is the best teacher. At ang kanyang pagturo at pagbibigay sa atin ng example, tulad nga na nabanggit natin kaninang umaga, we have the model we need to imitate. It is Jesus Christ. Ang uri ng kanyang paglilingkod ay kahit siya ay Lord of Lords and King of Kings, still, He humbled Himself and served His disciples. Kung isipin lang natin, no? Kung isipin lang natin, deserving ba ang mga disciples? It's a big no. Hindi sila deserving. Lalong-lalo na, sinabi ng Panginoon, alam niyang may Judas sa kanila. Kaya nga, nung Youth Quest, buti na lang umuwi si Ayi. Kasi 12 kami nun. Natanggal ang... hindi naman, no? But we have the model that we need to imitate. And pangalawa kanina, ano nga yung kanina? The mentality we need to instill. Ilagay natin sa ating isipan
that I will serve not para sa applause ng mga tao, but I will serve because I am an audience of one. And that is no other than the Lord Jesus Christ. Kung palakpak niya ang pumalakpak sa atin, kahit hindi pumalakpak yung iba sa'yo, good pa rin yan. And the motivation we need to imbibe. And lastly, the manner we need to improve. Kaya kung hindi ka pa rin nag-reserve hanggang ngayon, may pagkakataon pa para mag-improve at para gawin na natin. Amen? No? It is a servant attitude, puso at ugali ng mga naglilingkod. Sapagkat alam natin, if we are truly saved, Ephesians chapter 2 verse 8. Sabay nga tayo, Ephesians 2:8. For by grace, saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse number 9. Yun na yun. Verse number 10. Sinabi lang sa verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, that inordain ng Panginoon. Alam nyo, kahapon, nabanggit maraming bumanggit sa birthday ni Tatay Peter, no? Celebration. Huwag niyo ipatigil si Tatay Peter na magtrabaho. Hayaan niyo lang yan siya. Kahit gusto natin, no? Kahit ako, pwede lang, no? Doon ka na, higa ka na lang doon tayo at bibigyan ka na lang ng pera. Sabi pa nga ni Maymay, ako na bahala sa'yo pa. Pero once na tumigil yan si Tatay Peter na magkilos-kilos, then he will start deteriorating. Deteriorate na. Dahan-dahan. Imbis na malakas pa ang tuhod niyan kasi nagbabiyahe at nagtatanim-tanim, pag hindi na nagagamit yan, diyan na magsisimulang manginginig na yan. Diyan na magsisimulang manghihina na yan. Bakit? Nakaupo na lang, konting tayo-tayo na lang. Ang tayo na lang yan, pag-iihi, iinom tubig, kakain, ground floor, second floor, third floor na lang. No? Huwag naman, wheelchair. Grabe naman yung wheelchair. Ay, no? Parang lumpo. Pero that's it sa atin din. Ganon din sa atin. When we start, no, even learning, sabi pa nga nila, when we stop learning, we start dying. When we stop learning, we start dying. Even ang brain natin. Alam nyo, ang mga sasakyan, ang tinatawag na battery ng sasakyan, pag hindi yan napapagana ng matagal, nalulubat yan ng kusa. Kailangan niyang jump start, no? Pero pag hindi yan nagamit, malulubat din yan. Habang ginagamit yan, the more din siyang nagcha-charge sa sarili niya. The more na binibigyan niya ng lakas ang kanyang sarili. And sa atin, we know na hindi lang tayo ang nagbibigay ng lakas sa atin, but for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya, gusto ng Panginoon, tulad nung number 1 natin kanina, after that number 4, sabi ko kanina, 4 pagkatapos ng 4, no? Pero number 1 natin ngayong hapon na ito, the heart of a servant. The heart of a servant, no? That's the number 1 natin ngayong hapon. And that is the heart of Jesus Christ. If our salvation is the only purpose, or the only purpose of our salvation is pupunta tayo ng langit, dapat nasa langit na tayo ngayon. Mula nung tinanggap mo ang Panginoon, langit ka na agad. But we are still here. Andito pa rin tayo. Amen? Wala na ba kayo dito? Ang iba lang ang isip, wala dito. Saan yung isip nyo? No? Dito muna tayo. Amen? Tao po, naantok na ba ang lahat? Kung inaantok kayo, may kape doon. At magtakbo-takbo muna kayo, no? Pero mamaya na kayo magkape pagkatapos. No? If the only purpose of our salvation is for us to go to heaven, isang reminder sa ating lahat na nandito ka pa.
Pwede naman, kunin ka na ni Lord once you accepted Him. Pero habang nandito ka pa, it means you still have a purpose. You still have a purpose. Kaya alam nyo, kawawa ang mga taong hindi nakakilala sa Panginoon sapagkat pag nag-break sila ng kanilang boyfriend, girlfriend, iniwan sila ng kanilang mga kaibigan. Ganito na oh. Sabihin nila, wala na akong purpose. Sayang, di nila nakilala si Andoy. But it is for us na maalala natin that we need to serve our purpose. No? We need to serve our purpose. And that purpose is to what? To serve. Maglingkod. In Hebrews chapter 6, verse number 9 and 10. No? Hebrews chapter 9, 6, verse 9 and 10. I do believe, nabasa na natin ito kanina, pero basahin natin ulit ngayon. Hebrews chapter 6, verse 9 and 10. The Bible says, "But beloved, we are persuaded better things of you." Ibig sabihin, we are expecting things from you. May mga inaasahan kaming mga bagay sa inyo. And the things accompany salvation. Ibig sabihin, ang kaligtasan, hindi na yung fullness ng Christian life. But may kasama pa yon. No? And the things that accompany salvation, though we thus speak. And ano nga to? Ano nga tong verse number 9? It speaks of big W. Work. Trabaho. Work. And in verse number 10, sa lahat ng work natin, for God is not unrighteous. Hindi baluktot ang Panginoon. Tuwid ang Panginoon. And sinasabi niya, for your work, to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have manifested to the saints, and do the minister. Things that accompany salvation. These are the proof, the evidence, the manifestation of our faith. Kaya nga sabi ni James, no? Ano bang sabi ni James? Faith without works is dead, being alone. Ibig sabihin, hindi siya effective. Though salvation is faith alone, but our Christianity is not that effective without works. In 2 Corinthians chapter number 5, verse number 17, yan yung favorite verse natin, no? Ang company salvation, ang newness of life. All things are passed away, behold, all things are become new. Also in Philippians, no? Saan ang mga Bible nyo? Buksan natin mga Bible natin. Philippians, chapter number 2, verse number 12. The Bible says, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in your absence, work out your own salvation with fear and trembling." Ito muna. Maraming mga tao at even mga nagpe-persuade, nag-aakay, nandadani ng mga tao that they are saying that you have to work for your salvation. Work for your salvation? Ay, hindi. I-share mo sa kanila na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Panginoon. At kailangan lang sa atin, in Romans 10:9, "If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved." Pero may mga tao magsasabi na, hindi, kailangan natin paghirapan. Sinabi nga sa Philippians chapter 2, verse number 12, "Work for your salvation." Paano yan? Paano yan, Brother Marlon? Mali pala yung naniniwala natin. Pero isang ano sa atin, basahin natin ulit. Ano sinabi? Work out your own salvation. Sa mga gym, ang tawag dyan ay mag-workout. No? Workout. Magwe-workout ba sila dahil para magkaroon sila ng katawan? May katawan ka na, kailangan mo lang, parang kailangan ko na, no? Palakihin, patigasin, mas patibayin, no? Yan yung working out.
And ang gusto ng Panginoon sa atin, work out your own salvation with what? Tingnan nga natin, anong sunod? With fear and... Bakit? Bakit kailangan natin matakot? Bakit kailangan natin manginig? No? With fear and trembling. Ano sinabi sa verse number 13? For it is God which worketh in you. Kaya imposible sa isang tao na manatili at magpatuloy sa gawain ng Panginoon if God is not in you. Ang dami na siguro, no? Kung isipin lang natin, lahat ng nasiran natin at nagpabaptize dito, ang dami na. Ilabas lang natin yung mga nasa ibang churches. Yung lahat lang, no? Na tumanggap sa Panginoon at nandito na. Ang dami, puno siguro tayo, magkulang pa. Pero saan na sila ngayon? Hindi tumatagal. Bakit? Hindi natin alam. Pero posible, ang iba doon, yes lang ng yes, amen lang ng amen, pero dito, they are not in Christ. No? We cannot judge. Hindi natin makapag-judge. Hindi natin alam kung anong nasa loob nila. Pero ito yung sinasabi, that this is the manifestation of our salvation. Napapatunayan ang ating kaligtasan, no? Sa ating mga gawi. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Alam nyo, kanina pinag-usapan natin ng service, na nakikita ba natin ang Diyos? Hindi. Pero naniniwala tayo that He lives within my heart. And isa sa pinaalala ko, na kung may gagawin man tayo, lalong-lalo na sinabi sa Colossians chapter 3, verse number 23. Ano bang sinabi? Tingnan niya natin. Tingnan niyo sa inyong mga Bible. Ano sinabi? And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kahit ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, ang ating pagsunod sa kanila, sinabi ng Bible, do it heartily. Ayo po, ayo. Young people, ayo. Tao po, no? Do it heartily. And anong sinabi sa verse number 14? Tingnan niya natin, verse number 14. Do all things without murmurings and disputings. Ibig sabihin, kung naglilingkod ka, kahit sa magulang mo yan, kahit sa kapatid mo yan dito sa church, at kahit sa church man yan, huwag kang panayreklamo. Ko na naman. Eto na naman. Ito na naman. Pastor talaga, utos ng utos eh. Si mama naman eh, ako na naman eh. Utos naman ng utos eh. Wala ka namang ginagawa. Higa ka lang. Tulog ka lang. Isa-cellphone ka lang. Ba't di ka magpautos? Ayaw mo nga buksan ni mama cellphone mo. Siya nga bumili niyan eh. Naintindihan po natin? Do all things without murmurings and disputings. Lahat ng ginagawa natin, huwag kang panayreklamo. Salamat ka nga, papasaingin ka kasi may masasaing pa eh. Salamat ka, papahugasin ka ng plato kasi may plato kayo. No? Magplato kayo ng saging para pagkatapos, tapon nyo na yan. Ang pinagawa sa amin nila mama namin dati, kasi sinasabi ko to sa inyo, hindi perfecto si pastor. Hindi ako perfecto. Umabot din sa buhay ko na ganyan din ako. Kaya ko to nasasabi ngayon. At ang pinagawa sa amin, plastic kami kumakain. Para pagkatapos, tapon na. Pagtagal sabi ko, nakakahiya sa mga bisita. Makita nilang plastic tayo kumakain, parang ang hirap-hirap natin. Ako na maghugas. Ganun. Ako na maghugas, ma. Itabi mo. Ako na. Because napakahirap na sabihin natin na, I am saved, I want to serve the Lord, and yet, wala tayong ginagawa sa atin. Even sa mga tahanan natin. Amen? I hope we understand. No? Because we know that
Pangalawa na lang ang church. Family ang unang institution na ginawa ng Panginoon. Pamilya. Kaya nga maraming mga bata ngayon, wala na. Bakit? Wala din ang pamilya eh. Kaya napaka-importante ang role ng mga ama at haligi ng tahanan at kahit ng ilaw ng tahanan. Tinawag yan silang haligi at ilaw ng tahanan, hindi lang para may tawag sa kanila, kundi sila ang nagiging sandalan at ang liwanag ng bahay na magpapaintindi sa mga anak. Ang church, assist to sa atin. And this is, dito binigay ng Panginoon ang kanyang komisyon. No? Komisyon. Kaya din, lagi, tinatanong sa akin, Pastor, bakit hindi tayo doon sa mga CCF? CCF daw, sabi ko, bakit nga ba? No? Christ Commission, Fellowship. Mali. Christ Commission was given to a church, not to a fellowship. Hindi sa fellowship. Sa church, binigay ng Panginoon ang komisyon. I hope you understand that. Amen? Amen? Ulitin ko po. Matthew chapter 18, 28, verse number 18 to 20. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations. That is the authority of God na kanyang binigay sa church. Hindi sa fellowship. I hope you understand that there are things that accompany salvation. These are expected from us. We need to serve our purpose, and that purpose is to serve. And alam nyo, nung mga nakaraan lang, nung naginip ako, no? Kinausap ako ng Panginoon sa panaginip ko. At ang sinabi niya, sabihin ko daw sa Shiloh ng July 5. Tama ba? July 5 ngayon? Tama ngayon. Alas 3 ng hapon. 3:35. Ngayon yun ah. Empty your wallets and give it to me. Hindi. Nanaginip ako nung nakaraan, at sa panaginip ko, no? Sa panaginip ko, nakita ko itong mga batan to, si Allison at si Micaela. No? Tinanong ko sila, ba't wala na kayo sa church? Ano, kayo kasi pastor eh. Ako, bakit? Sabi ko nang sabi, napupunta ka sa amin, hindi ka naman pumupunta. Yung patay. Oo nga, napapromise ako. Mabuti na lang, pumupunta ako, no? No? Kaya, manatili ka dito. No? Pero there are things that are expected to us, and yet, kung hindi natin ginagawa, there are people na ating madidisappoint. Sabi ko, pagkagising ko, hindi ko ba pinupuntahan sila Alison? Sila Micaela. Pagod lang siguro ako, tulog ako ulit. But isang paalala sa akin na, oo nga no, pag sinabi natin, gawin natin. Pag expected sa atin, gawin natin. Why? We can disappoint other people. And we can disappoint God. Pag hindi natin ginagawa. Kung talagang ligtas to, bakit negative sa serving? Kung talagang ligtas tayo, bakit negative tayo sa serving? Bakit hindi masaya sa pakikinig ng salita ng Diyos? Bakit hanggang ngayon, walang growth? Walang paglago? Kasi kung totoong ligtas ang isang tao, may kagalakan patungkol sa Panginoon at sa kanyang mga gawain. No? There is joy in serving Jesus. And yet yung mukha nakasimangot. There is joy in serving Jesus. There is sunshine in my soul today. More glow. Ang saya kayang kantahin yun. There is sunshine in my soul today. Kahit na makulimlim. Pero dito sa loob ko, masaya ako. No? Dahil patungkol ito sa gawain ng Panginoon, at we know that this is for the Lord, we know that it is the Lord who is working within. Do all things without murmurings and disputings. That is number 1, the heart of a servant. Number 2, the humility. Pagpapakumbaba.
pagkamababang loob, the Lord, the humility of the servant. Ulitin natin, He is the Lord, He is the Master, yet He served. Naghugas ng paa, sandal, paa. Hindi natin alam kung sinong mabaho ang paa sa 12. Hindi naman sinabi sa Bible na may patay na daga ang amoy doon. No? Wala naman. Pero pag ako pahugasin nyo ng mga paa nyo, hugasan nyo muna bago ko hugasan. No? Hugasan nyo muna. Baka mahimatay tayo. No? But, it is true humility. Kung makikita nga natin, no, balikan natin sa Philippians chapter 2. Are you still there? Amen? Philippians chapter number 2. Same verse na ating binasa kanina. In verse number 1, no? Verse number 1, the Bible says, if there be any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, one mind. And kung maggagawa man tayo, I do believe, iba-iba naman tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng mga nakagawian. But God wants us to be united. And He says in verse number 3, let nothing be done in strife or through strife or vainglory. Huwag tayo mag-away-away nawa dito sa church. Talo-talo ay mas magaling si brother ganto kaysa kay ganto, kaya dito ako sa kanya. Uy, ano ka ba? Mali naman yung Uy, tulungan tayo. No? Tulungan tayo. Kaya nga may tinatawag na synergy. Ano ba yung synergy? Sina, G pa? No? Ano ba yun? Dalawa, mag-isa, to produce something greater. That is synergy. But lowliness of mind, hindi mapagmataas. Let each esteem others better than themselves. Mahal mo ba yung sarili mo? Mahal ba natin ang sarili natin? No? Mahal natin. Kahit ang cute-cute mo, sinasabi mo talaga sa salamin, ganda ko. Iingatan mo yan, susuklayan mo yan, tatanggalin mo yung mga lips na dry dyan, kukurut-kurutin mo yung mga, wag niyong kurutin yung mga tigawat niyo, ha? Lalalim yan, bubutas yan. Huwag niyong kurutin. Pero kahit gaano ka maot, no? May taong maot ba? Wala naman, no? May maot. Pangit. Wala namang pangit ginawa ang Panginoon. Eh, sabi niya, lahat daw yung ginawa ng Panginoon, fearfully and wonderfully made. Kaso ang iba, fearfully lang. Walang wonderfully. No? But the Bible says, kung mahal mo yung sarili mo, let each other esteem others highly than mas mataas. Mas mahamalin ko siya. No? Kung anong kinakain mo, huwag mong hayaan na nagugutom siya at meron ako, wala ka. And kaya nga sa gawain natin, sali tayo. Kung hindi niya alam, turuan mo. Huwag mong sabihin na, di mo pa rin alam yan. Tagal-tagal mo na. Turuan mo, hindi niya nga alam eh. In verse number 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hindi lang ikaw sa sarili mo, but also, tingnan mo. No? Alam nyo, prayer ko nga, every time na kumakain nyo, maisip nyo din, si Pastor kaya kumakain na kaya yun? Maaga pa, hindi pa kumakain yun, 2:00 pa kakain yun. No? It is true humility. Huwag tayong mag-away-away. Huwag tayong magpataasan, pagalingan. No? Because in verse number 3, it is true, not through strife. No? Minsan, may mga iba din, nagsasabi sa atin, bakit naman ako ang gagawa niyan? Hindi ko naman gawain yan eh.
Magwalis, hindi ko gawain kay Ando yan, tsaka kay Isyang na gawain yan. No? Ang magpunas ng gitara, si Andoy naman yung gitara dyan, sa kanya na yan. Yung piano nakatiwangwang, ay, sa barero na yan. Bakit ako gagawa niyan? Bakit ako? Hindi naman ako naka-assign dyan. Kaya nga, may pisik tayo, no? Pisik lang. Kahit konting pagtingin, initiative, no? Alam nyo, ang gawaing unbeliever, ganyan. No? Pag-usapan nyo, try kayo may pag-uusap ng mga unbeliever. Walang ibang ikukwento niyan, kundi sarili niya at mga achievements sa kanya at ang pamilya niya. Ano ako dati, ganda ako dati. No? Papatunayan niyang magaling na tao, talaga yan siya. Pataasan, pero ang gawaing Kristiyano, pababaan. No? May nakita akong libro dati, 7 things, no? Sabi niya, 7 things how to be humble like me. No? 7 things daw na gagawin para maging humble tulad niya. No? I am proud to be humble. Pero when we think of it that this is not ours, etong mga ministry natin, etong kumakanta ka sa choir, hindi sa'yo yan. Hindi pansarili yan. Kaya kung may sintonado dyan, akbayan mo at sabihin mong, huwag ka nang bumalik next week. Hindi. Akbayan mo at hanggang sa makasabay yan siya. Kasi kaya nga nagpa-practice yan kasi hindi yan magaling. No? Huwag tayong mag-away-away. No? Huwag tayong away-away. No? Kaya nga sa binasa natin kanina, when we see the mind and the humility of Christ, He says in verse number 5, anong sinabi ng Panginoon? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Na anong ginawa niya sa verse number 6? No? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself no reputation, and took upon him the form of, ano daw? Ano sinabi? The form of a servant. Isipin natin, God equal with God, coexisted with God, ang kaalam tulad sa Diyos, He is a God, and yet took of a form of a servant. Servant. Hindi nga lang sinabing prince no? Hindi man sinabing prince ng Panginoon. Hindi niya sinabing president, hindi congressman o senador. Natatanggap ng but a servant, maglilingkod, tagapaglingkod, no? And was made in likeness of men. Alam niyo ang likeness of men. Sa atin, kung sa spiritual being lang, no? God, angels, and men. Hindi nga tayo mataas kaysa sa mga anghel Hindi nga tayo nakakalipad, wala tayong superpowers. Pero ang Panginoon from God, hindi na siya dumaan sa angels, but He humbled Himself in a form of a servant, in a form of a man, took upon Him. And hindi lang siya naging tao, and in verse number 8, and being found in fashion as a man. And His humility, in verse number 8, He humbled Himself, and dahil humble siya, became obedience. Tingnan niyo yung mga matitigas ang ulo. Yun yung mga prideful na mga tao. Mga ayaw sumunod, mayayabang yan masyado. Kahit wala pang ipagmayabang, wala ka nang pagyayabang No? Isa sa pinakamayabang na tao, alam niyo kung ano? Yung mga taong walang pakialam sa church. Walang pakialam sa gawain ng Panginoon. Yabang. No? Wala lang, parang wala lang, dadaan lang. But Jesus Christ humbled Himself and became obedience unto what? Tingnan natin sa ating mga Bible. Tingnan nyo. No? Sa yung Bible ni Jarvis and ni Chris. Nakauwi na. Nauwi na.
Walang magbabasa doon, no? Dalhin nyo lagi. Dapat may Bible lagi pag service natin, no? Ano sinabi ng Bible? And humbled himself and became obedient even unto the death of the cross. He obeyed. Nakinig siya at sumunod siya, no? Even the death of the cross. Wherefore God hath highly exalted him and given him which is above every name, and that is the name of Jesus. Every knee should bow of the things in heaven and things on earth and the things under the earth. No? Naintindihan natin na tulad kanina, we have an example to imitate. That is Jesus Christ. And His obedience led Him, even being obedient till the death of the cross. Imagine, ang church natin, no? Itong church, itong mission work na ito, lahat ay servant. Hindi tayo makakain. Kasi lahat, hindi ako na nga. Hanggang hapon, hindi tayo makakain. No? Huwag kang magsandok, ako na. Hindi, ako na magsandok. Hindi, ako na nga. Gutom. Pero isipin natin, lahat sa atin, servant. No? Makita natin, uy, nagpupunas. Teka lang, hanap din akong basahan. Punas din ako. Uy, nagwawalis. Ba isa pa doon. Dadagdagan natin yung walis. 2 lang sa ngayon. No? Pero uy, may walis. May mga malalaki dyan, daan-dahan ko nang kukunin yan. Para ang wawalisin na lang, yung mga alikabok na lang. Naintindihan po? Naintindihan ba? No? Ang ganda siguro ng church natin kung lahat nakakita. No? Sabi pa nila, ang mga labahan, hugasin, ano pa, lahat ng yan pambabae lang. Or ang babae lang may third eye. Sila lang nakakita. Hindi nakikita ng iba. No? Isipin natin lahat humble, hindi bida-bida, hindi bida ang sarili. Ang saya. Mas masarap ang paglilingkod. Dahil alam natin, sinabi pa ng Bible, ang sila na humble and nagsiserve, they are the master of all. Sila na humble, sila na nagsiserve, sila ang mas mataas kaysa sa iba. Bakit? Nauunawaan mong may kakulangan siya. Nauunawaan nating may pangangailangan siya. Binibigay natin. It speaks of, meron ako. May kakayanan ako. No? Hindi isip natin na ako ang bida dito. Ako ang bida. Kasi nakita mo ba sa teleserye, may nakita ka bang bida na naglalaba? Di ba wala? Ako yun eh. Nakita mong bida, naghugas ng plato? Wala. Ako yun. Huwag tayong bida-bida. No? Kung maglingkod ka, dapat man, ang Diyos ang bida. No? Alam nyo, may narinig akong preaching na ang content ng preaching is problems in the church. Problems in the church. May mga problem daw of envy, problems of entitlement sa loob ng church, problems of expectation, problems of exaggeration. Pero lahat ng yan, ang mga may problema na yan, sinabi pa sa preaching, those people are immature. Ibig sabihin, hindi nakalago. Exaggerated, exagerada, envy, entitled, masyadong mataas ang expectation. Isip nila, ako ang magaling. I'm expecting something sa'yo. Hindi mo nagawa. Ayoko ng ganun. Kaya, ayos na ako dito. They think that the ministry is all about them. Pero, hindi man tayo bida. Pero salamat tayo, and we do appreciate sa mga naglilingkod. No? Hindi masamang mag-appreciate sa masarap na luto. Hindi masamang mag-appreciate sa paglilinis, hindi masamang pag-appreciate sa mga tinatawag natin na initiative. Hindi masamang mag-appreciate, no?
Hindi natin sila ginagawang bida, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Amen? Kaya naway, makuha natin yung attitude din sa atin na, uy, salamat po. Ang sarap ng luto ninyo. Salamat dahil ginagawa mo to. Salamat. Hindi yung parang wala lang tayo. No? I hope makuha po natin yan sa church. Amen? No? Huwag nating ipagkait yung words natin. Libre lang yan. Pero yung words na yan, masarap sa puso at masarap sa tenga. It can edify one another. Number 3, the happiness of a servant. Happiness. Kasiyahan, kagalakan. Unang happiness nating lahat is the product. Product. Ano ba yung product? Bunga, resulta. Product. When Apostle Paul expresses his heart in Philippians chapter or 1 Thessalonians, no? Malapit na ako. 3 lang to, hindi to 4. No? 30 minutes pa lang ako. Parang inaantok na tayo. Nandiyan pa ba tayo? No? When Apostle Paul expresses his heart in 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. He is speaking of the happiness of a servant. Ang una nga, ano nga ang happiness natin? It is the product, resulta, bunga ng ating mga ginagawa. Even Apostle Paul said, verse 19, "For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming?" Hindi ba kayo yun? No? Are not even ye? Hindi ba kayo in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. Kay sarap makita, kay sarap malaman na ang iyong sinulwiningan, iyong binahaginan ng salita ng Panginoon, nasa church at nagpapatuloy sa church. Sarap. Isa sa masaya ako at isang sabi ko sa Panginoon, Lord, I am really thankful sa iyo. Si John Ray Padilla, kapatid ni Robin, hindi, taga Cotabato, no? John Ray Padilla. Akala ko ang time, kasi madalas na kaming nagtatalo dati. Bunga ko siya at siya ako nag-share sa kanya at naging disciple ko siya. Hanggang sa ayaw niya nang mag-church, hanggang sa ayaw niya nang maglingkod, hanggang sa ayaw niya nang pumuntang church. Wala na siya, hindi na siya nakikita. At nalaman ko, pag Sunday or Saturday, which is ministry time namin, nandun lang siya sa bahay at pinakaiinisan ko, utusan lang siya. Sabi ko, Japanese ka ba? Utusan? Sabi ko, hindi ka utusan. No? Pinoy ka. At ang inuutos sa kanya, dyan. Bili ka mo na Yossi doon dyan. Bili ka beer. Wala siya magagawa kasi may-ari ng bahay. Doon din siya. Sunod. Sindihan mo doon. Sindi din siya. Sabi ko, hindi atin yan. No, sabihin mo kay kuya mo, Kuya, hindi ako humahawak or kahit bumibili. Masisira ang testimony ko. Alam mo, masakit. Yung nag-uutos sa kanya, Kristiyano din. No? Mga Kristiyano hindi nakalago. Pero I praise God ngayon at nalaman ko, nasa Bible school siya. Nakina Pastor Laurena. Pastor Laurena, kung alam niyo lang ang practice doon sa kanila, buhok mo dapat parehas kay Pastor. Tuck-in mo, dapat kaparehas yan yung Pastor. Tindig mo, dapat yung Pastor Laurena yan. At ang training doon, pansondalon training. Pero nandun siya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, this is my joy. At ang kagalakan ng mga pastor, mawawala lahat ng pagod, mawawala lahat ng isipin na, wala na akong pera, pero kailangan ko pumunta. Expenses at lahat ng gagawain, lahat ng pagpupuyat, mawawala yan. When I see, lahat ng sinishare natin, lahat ng pinaglilingkuran natin ng mga tao ay lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Wala yan. Erase lang lahat ng yan.
ito ang kagalakan natin, ang mga bunga natin. Also in John chapter 15, verse number 11. I hope you're still there. Amen? No? Kagalakan to. No? Mga blessings to sa buhay. John chapter 15, verse number 11, the Bible says, "If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment, and abide in His love." It speaks of, and it is saying sa atin that just keep on serving. Keep on toiling on. Toiling on, toiling on. Toiling on, toiling on. Let us hope and watch. Let us, ano daw yun? Watch and pray and labor till the Master comes. Alam nyo, sa choir natin, sa mapag-aawit natin, no? Si Brother Aaron, kung alam nyo lang siguro, nakikita ko parang narinig ko parang nahihirapan na si Brother Aaron 2 weeks pa lang yun, Brad. Paano pa yung mga nakaraang taon, no? Pero alam nyo, pag once na nakakanta na yan, sila Jarvis, no? Brother Arnel, nakukuha yung bass, ang saya nyo yan. Akala nyo lang, kayo lang masaya. Kung masaya man kayo, mas masaya yung nagtuturo sa inyo. Sa instrument, sa mga practices natin, sa soul winning, pag lahat na natututo at nag-involve, that is the byproduct and that is the happiness of a servant. Kaya huwag tayong manghinayang sa pag-i-invest natin para sa isang tao at kaluluwa ng tao na yan. No? Siguro makikita ni Sister Lenry, no? So, alas 2, alas 3, kahapon pa may no, you pray for us. Pray niyo kami, Sister Lenry. No? Ang gawain doon sa Visayan Hills. Doon, nandito na tayo sa halos connected lang, no? Na lugar. Katabi lang natin na lugar na yan, the Visayan Hills. Pero we really need to pray for it. Kahit kilala na sila sa mukha, hindi pa rin natin sila kilala. No? Kahapon lang, no? Gusto ko i-share sa inyo para din malaman nyo. Kahapon lang may nagwala doon. Wala. Sabi na naglokohan niya may kahapon. Okay lang sana kung plastic. No? Okay lang kung plastic. Ngabing galit ng isang nanay. Sabi niya, bote. Maliliit na bote. Kuha siyang isang case. Kaya John, tinapon niya sa court. Kuha na naman siyang isa, kuha siyang 3. Ewan ko, naabutan ba ni Sister Lenry? 4. Nakita niyo? 4. No? 4. Kinuha niyo yung 4. Nilagay niya muna sa lapag at dahan-dahan, lumagas kayo! Baba! Paano kung nagtuturo na kami doon? Biglang may ganun. It's really a sacrifice. Pero lahat ng yan, takot, pagod, expenses, okay lang pag may product na. That is the happiness of a servant. Masaya tayo. Nakikita natin na, etong dating batang to, no? Hanggang dito yung, tas pag matigas na tatanggalin at crunchy na, no? Kadiri. Pero mawawala ang lahat ng yan. Pag nakita natin, and alam natin na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi ito sayang. God will give the increase. Nagsimula tayo lang. No? Dahan-dahan, meron na nadadagdag. Dahan-dahan, di nga natin alam na makakasama natin si Brother Aaron dito eh. Hindi natin alam itong mga batan to, kahit tulog yan, no? Kasama natin yan. And pag lumaki yan, papalit yan kay Brother Arnel siya na matutulog. No? No? Nagsimula tayo na tayo lang. Pero later on, makikita natin na magbubunga ang lahat ng ginagawa natin. Lahat ng mga missionaries, alam nyo, I am really thankful for my father. No?
pastor, si Missionary Paculio. No? Nakalimutan lahat pag nandyan na. And hindi lang ang product, but also the promises ng Panginoon. Mga pangako ng Panginoon sa atin. You know, in 1 Corinthians chapter 15, verse number 58, malapit na ako. After this is praise, then we're done. No? 1 Corinthians 15:58. I hope we're enjoying ang ating service and stewardship month. Amen? No? Preaching pa lang to. Wala pa tayo sa mga gagawin pa talaga natin. Preparing the soil pa lang to. No? 1 Corinthians 15:58. Anong sinabi ng Panginoon? Wherefore, or therefore, this is a conclusion of the whole matter. My beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. And you know, this is the promise ng Panginoon, that our labor, lahat ng ginagawa natin, kaya ang gusto ng Panginoon, steadfast, unmovable. Kung ano yung kinumit mo, huwag kang mag-falter. Huwag kang, parang mahirap pala. No? Mahirap pala. Mag-compromise na lang ako. Huwag. Mahirap talagang nakatayo lagi. Pero mas mahirap kung ginagawa mong isang bagay na walang pangako. Effort ka ng effort. Effort ka ng effort. Sa dulo-dulo, hindi ka rin sinagot. Sayang lang. Di ba daw eh? Sayang lang. Bigay ka ng bulaklak. Pupuyatan mo pa. Tsaka sasabihan mo pang, kumain ka na? Opo. Kain ka ulit. Tatanungin mo, lahat na lang, tatanungin mo, pwede mong itanong. No? Alam nyo, dati naubusan na ako ng hirit kay Ate Eunice nyo. No? Naubusan na ako ng sasabihin. Umabot ako sa tanong na, anong toothpaste mo? No? Anong favorite number mo sa electric pan? Ganon, para lang no? Pampapatay lang ng dull moments ba, no? Ganon. Pero kahit anong gawin, tanong mo na lang, no? E-effort ka. Pupuyatan mo yan. Mag-good morning ka pa. Di ka nga nag-good morning sa magulang mo eh. Ngita mo yan, bahala yan. Eat well. Good night. Sleep well. Pero pag nakuha mo na yan, oo. Okay na, wala na yung lahat, no? And nag-promise, lalo na pag dumating na dun sa deng, 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 deng. Sabihin ni Tatay Lando, kahit buhayin pa kita, no? Kahit buhayin pa kita, amo, no? Bossing, kahit buhayin pa kita. Pero pag nag-promise na si Nanay Nati, I do, okay na. Ang pag-stand and standing up for Jesus is not an easy work and not an easy job. Pero masaya tayo. Kasi nga, may standing in the promises of Christ my Lord. Di ba? Standing in the promises. Nangako ang Panginoon sa atin. And God will never lie and turn back to His promises. Ang pangako ng Panginoon, no, ay palaging tuwid. Ang pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Masaya tayo standing on the promises of God. Hindi man makita ni Pastor lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Hindi man makita ng ating mga kapatid, but nakikita tayo ng Diyos. And He promised us with number 3 and last, letter C sa ating number 3. The happiness of a servant, the product, the promises, and the prize. Prize, may premyo. You know, the testimony, no, nilagay ko dito, is testimony of my papa. Kung ako lang tatanungin ninyo, ayoko na sila papa na pumuntang Madagascar.
63 na sila eh. Paano pag mamatay yun dun? Di ba? Hindi naman natin masasabi. Pero, pastor siya eh. May compassion. Nakikita niya yung mga igoy doon. No? Mga black people, mga igoy. Makita niya, kailangan nila. Dito sa Pilipinas, ang dami na. Nag-aaway-away na mga pastor sa pastor. Doon, wala pa. Iilan pa lang. Kung ako lang tatanungin, ayoko na. Alam nyo, umabot sa time na gusto kong sabihan si Papa na wag na tayong mag-Bible study dito. Kasi ang bina-Bible studyhan namin dati, umaabot tanong ng tanong hanggang madaling araw. Sabi ko, wala, grabe naman to. Tapos hindi pinapaalis, Pastor, wag muna, may tanong pa ako. Pastor, wag muna, oh, grabe to. May buhay din po kami. No? Tapos pagdating doon, bago kami pumunta doon, napakagalit ng asawa, lumabas ng itak. At may time pa na umaulan, pag gano'n ni Papa, kanal pala diretso kami lahat, motor, tumba, putik. Ew. Ligo kami. No? But that is the calling of the Lord. Panawagan ito ng Panginoon. And with His calling, mahirap. Alam nyo, kaya nga, hindi na ako nagre-reklamo madalas ngayon. No? Noong mga nakaraan, grabe yung reklamo ko. Lord, bakit dito? No? Lord, pagod na ako. Lord, ganito. Sabi ko, paano pa lang yung mga pastor na 10 years, 20 years, 30 years na sa ministry, akala ba nila, or akala ko ba, hindi nila naranasan yung mga ganito? Maliliit pa lang to. Mahirap ang nasa ministry. Mahirap mag-adjust. Mahirap pumunta ng Wednesday service. Mahirap pumunta sa choir. Mahirap mag-commit. Pero kahit gaanong hirap, mahirap lang. Pero, masaya. Ito ang gawaing nakakapagod pero hindi nakakasawa. Masaya tayo na ginagamit tayo ng hindi tao kundi ng Diyos. Masaya tayo para gamitin tayo ng Diyos para sa kaligtasan ng ibang tao. At kung tayo ay tumayo at manatiling magpursige, pagpapala dito sa lupa at prize pagdating sa langit. Dito sa lupa, blessing po yan. Blessing sa atin. Maraming mga blessing ang Panginoon that we cannot really understand kung paano natin nakuha yung mga bagay. Paano dumating yung mga bagay. Ngunit pagdating sa langit, it is far more greater. May event na magaganap sa langit. That is called the judgment seat of Christ. Lahat ng nakay Kristo will be rewarded up in heaven. That is the judgment seat of Christ, the Bema judgment. In 2 Corinthians chapter number 5, verse number 10, the Bible says, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Kaya nga sa awitin kanina, we must all bow down at the judgment seat of Christ. We must give account for the things we've done with our lives. I will live my life for Jesus Christ. And so that in eternity maybe and will be gold and silver and precious stones. That is our reward in heaven. One day we will stand at the righteous judge. In 2 Timothy chapter number 4. I hope you're following and I hope excited tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. 2 Timothy chapter number 4. No, verse number 6 and 8. The Bible says, "For I am now ready to be offered." It is Apostle Paul. "And the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have kept the faith." Ano pa sinabi niya? "I have finished my course."
Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kaya sa ating lahat, no? Masakit ng likod. No? Makinig tayong lahat. Sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight. Job. No? Ilag doy. No? Laban to. Laban to, Brother Marlon. Kaya walang malaban na hindi ka matatamaan. Kaya suntok ka rin. No? Bawi ka rin. Ligay. Suntok. No? Imilag ka. Bakit? Pagdating ng araw, kung ikaw ay naka-stand fast, steadfast, standing up, and fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith, there is a reward waiting for us in heaven. You know, a soul winner has a crown. Ang isang taong pumupunta sa labas at nagbabahagi ng salita ng Panginoon, the Bible says, we have a crown, and that is called crown of rejoicing. Sa lahat ng nagsasuffer ng persecutions, sa lahat ng tumatayo at nananatili sa kanyang paninindigan at pananampalataya, the Bible says, we have the crown of life. For those who are striving, we have the incorruptible crown. At sa mga pastor na naglilingkod ng tama, no? Salamat sa Panginoon, may mga crown pala. And this is the crown of glory. Gusto niyo magka-crown of glory? Choy? Gab? Mag-pastor kayo. Hindi yan makukuha ng kahit sino. Shepherding. Mag-alaga ng mga flock ng Panginoon. May special reward ang Panginoon para sa inyo. Para sa atin. And being ready and waiting for the second coming of Jesus Christ, the Bible says, you will receive the crown of righteousness. Kaya as we wait to the Lord, no, habang hinihintay natin ng Panginoon, let us keep ourselves holy, acceptable unto the Lord. No? This is 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20, that is the crown of rejoicing sa lahat ng soul winners. 2 Timothy chapter 4 verse number 8, this is the crown of righteousness for those who are waiting for the second appearing of Jesus Christ. In James chapter 1 verse number 12, this is the crown of life. In 1 Peter chapter 5 verse number 4, this is the crown of glory. Ano pang hanapin mo? Blessing na dito, may crown ka pa sa langit. You know, I will end with this, no? I will end with this. Sabi ko kanina, last na yon, last na nga talaga. No? Dalawang verses. Unang-una, 1 Corinthians chapter number 24 or chapter number 9, verse number 24 to 27. The Bible says, know ye not that they which run a run or a race run all, but one receiveth the prize, so run. Tumakbo ka. Kung hindi ka pa nakakapagsimula, pumutok na ang baril, takbo ka na. Run. So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Ang mga natatanggap dito na reward ng mga runner, kahapon lang nakita ko ang news, no? Championship ng height, takbo. Nung kinikwento ko sa inyo si Elias Tabak, no? Kasama namin sa Agusan, sa church dati. Na kahit mga ilang 3 minutes na, nakatakbo na. Siya magtatali pa lang kasi kakarating niya. No? Tatali pa lang siya sa sapatos bago siya tatakbo. Pagdating sa dulo, panalo pa rin siya. No? Kahapon lang nakita ko, 9th place na naman siya overall.
Lahat ng mga champions, siya ang 9th place sa lahat ng champions. Sabi ko, wow, grabe. Pero their crowns were still corruptible. Pera, nauubos. Ang fame, nakakalimutan. No? Pero masaya. Hindi ko sinasabing huwag niya lang gawin. Passion niya yan. At masaya tayong nakapakinig ng Kristiyano na lumalaban sa mga ganyan. But our crown is incorruptible. Ibig sabihin, hindi kinakalawang, hindi nasisira, hindi nawawala. It is always there. And in verse number 26, the Bible says, and therefore I so run, not as uncertain, so fight I, not one as beat at the air. Suntok sa hangin. Wala kang natatamaan. No, wala lang. But I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. And last verse, no, para sa ating lahat. Last verse, Revelation chapter number 22. This is the prize ng Panginoon. You know, isipin lang talaga natin, makita pa lang natin ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo, malaking reward na yun sa atin. No? Malaking bagay na yun sa ating lahat. Lord, I am waiting. Sana bumalik na ang Panginoon. Kahit di ako ikasal, okay lang. Bumalik na ang Panginoon. No? Pero masarap din siguro ikasal. Pero ano kaya itsura ng Panginoong Jesucristo, no? Ano kayang liwanag ang ating makikita sa Kanya? Hindi natin alam. Kaya nga, isn't the love of Jesus something wonderful, wonderful? It's full of wonder. Hindi pa natin alam. Privilege yung mga disciples na hinugasan ng Panginoon ang kanilang paa. Alam niyo na ba ang itsura ng Panginoon Jesucristo? Hindi yung nakaganon, ha? Hindi yung nakaganon doon. Mahaba ang buhok. Buti si Brother Aaron, nagpaputol na. No? Hindi na, fit senior. No? Pero ano kaya itsura ng Panginoon Jesucristo? Yun palang panalo na eh. Yun palang masaya na ako kahit wala akong reward. Pero the Bible says in Revelation chapter 22 verse number 12, and behold, I come quickly. And my reward, hindi lang ang Panginoong Jesucristo, but my reward, ang kanyang atang-atang sa atin na regalo, premyo, is with me to give every man according as his work shall be. Inilagdaan ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo ang lagdaan ng Panginoon? I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Tuldo. Nilagdaan niya. Ibig sabihin, this letter is from our Lord and Savior Jesus Christ. Excited na nga tayo. Excited ba kayo makita ang Panginoon Jesucristo? Sinong gustong mauna? Oh. Wala. Ayaw natin. Huwag naman. Nagtutulakan ni Ate Aida, gusto niya kayo mawalan ng tatay o Brother Ernel. Huwag muna. No? Pero excited ako. Ako yung tsura ng Panginoon. Pero excited ako. Hindi dahil sa reward. Win-win na lang yun. Plus na lang yun. Bonus na lang yun. Pero ano kaya yung tsura ng Panginoon sa Kristo? Kaya sa atin, no? This is the 7th month. 7th month. Sarado ko na, no? Promise na yan. Wala na yan. Last na yun. Pero marami pa dito. No? This is the 7th month. Tapos na ang first 6 months. Tapos na ang nasa kalahati na tayo ng taon. Ang tanong ko sa atin ngayon, the promise is secure. Product, darating yan.
ang prizes na sinabi ng Panginoon, He is faithful who will not forget our labor of love. But the question is, tulad ng sinabi ng Panginoon, do this. Do this. Will you do it? Will you do it? Gagawin mo ba? No? Naway naintindihan natin and we'll enjoy the rest of our July bilang alaala na sa nagsimula ito dahil may isang taong nag-serve sa Panginoon at tayo ang naging product. Iba-iba man tayo ng pinanggalingan, iba sa akin, iba sa inyo. But by that one person, we are here. And the question is, will you do it? Sabi ng Panginoon, no? Verse number 17, if ye know them, happy are ye if, ano sinabi? Ye do them. If ye do them, happy are ye. This is our first Sunday for our service and stewardship month. And this is our stewardship for in the service of the Lord. Gawain ng Panginoon. God is not unfaithful, but moreover, it is required that a man, that a steward be found faithful. We're all stewards. Walang nagmamay-ari sa atin or walang may-ari sa atin dito. Wala tayong pagmamay-ari. Naway, pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang ating pag-aalaga sa ating facilities, naway, isa to. No? Stewardship natin to. Steward natin. And salamat sa Panginoon. Tapos na ako, no? I-pray lang natin. No? Nakausap ko si Nanay Babes na nakaraan gabi. Sabi niya, Pastor, diyan, gagamitin namin yan, kaya pending pa yan. Sabi ko sa isip ko at sa puso ko, Panginoon talaga magde-decide yan eh. No? Kahit sabihin ng taong no, hindi natin alam, no? Pero pag may faith tayo, sabi nga ng Bible, we can move mountains into the seas, no? Pero nakita ko, sabi niya na, Pastor, yang dyan, Shiloh nagagamit niyan. Habang existing ang Shiloh, papagamit ko yan. So, sabi ko, sulat lang siguro tayo na para may proof and kung ano man, no? Formality natin, letter. Sabi niya, sige Pastor, ipadala mo sa akin kasi ipadala natin balik dyan sa'yo. Oh Lord, salamat Lord. Sinagot mo ang mga prayer namin. No? Hindi pa natin nakikita ang future, pero sa ngayon pa lang may pinapakita ng Panginoon sa atin na liwanag. Na tayong gagamitin niya sa marami pang tao at maraming pagkakataon. Salamat sa Panginoon. Let's continue to pray and steward natin. Steward natin. Let's be good stewards sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Siguro by August, July, August, papahis na natin to. Siguro, no? I know. Pahis na natin. And I'm looking forward na siguro kung hindi man yun, at least dito, ma-extend natin dyan at doon na siguro ang AV. Hindi natin alam. No? Ang instrumentalist, dito na kayo. Yan, si Brother Aaron, yan. Nakasabit. Si Andoy yan. May tali sa likod. But we're praying, no? Please pray with me. Because ang gawain to, hindi naman to gawain lang ni Pastor. Gawain ito ng Panginoon at tayo magtutulungan. No? Sa ngayon lang, salamat sa Panginoon. No? And I hope and I pray, let's commit to the Lord. Once again, recommit tayo. Alam niyo, pagdating ko dito, gulat ako, wow, ang ganda ng theme nila. Committed to serve for Christ. Sabi ko, awan tumatagal. Parang theme lang talaga. Parang decoration lang. Pero ngayon, bakit hindi natin gawin? So run. Let us serve. Do as I have done unto you. Let's pray. Panginoon, salamat for this time. Salamat, Panginoon, sa mensaheng nakaka-encourage to do more for you. Lord, walang ibang mga churches ang magsasabi nito. Kahit fellowships, Panginoon, na mag-encourage sa amin to claim those promises, those prizes from you.
Lord, salamat sa church na ito. Salamat sa mga tao at sa paggamit ninyo sa akin bilang pastor. Lord, hindi ko alam kung paano ko really how to manage them. Karamihan dito sa mission work na ito ay matagal na sa pananampalataya at mas mga matatanda pa sa akin, Panginoon. But Lord, salamat dahil ang wisdom ay hindi nanggagaling sa akin lamang, but nanggagaling sa inyo. At sa gawain ninyo, Panginoon, kayo ang magpupuno sa aming lahat ng pagmamahalan, ng humility, and the heart to serve, Panginoon, as one glorifying you. Lord, sa mga plano at sa mga visions namin para sa mga darating pa na mga panahon at para sa mga iiwan namin sa mga susunod sa amin dito, Lord, I pray na makita nila ang halaga ng pananampalataya ngayon pa lang. Makita nila ang importansya, Panginoon, ng pagkakaroon ng takot at ibigay sa inyo ang full authority sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I just pray sa mga kapatiran din na medyo nanlalamig na. I don't know kung meron man dito sa maids, Panginoon, o sa mga absent, sa mga matagal na namin hindi nakakasama. We'll be reminded, Panginoon, that you saved us for a great purpose. That is to serve. In Ephesians chapter 2, verse number 10, we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto all good works. Hindi lang dito sa church, hanggang sa aming kanya-kanyang buhay, hanggang sa mga kapitbahay namin ay makita ng pagbabago sa aming mga buhay. And that they might glorify our God because they saw the light sa aming buhay. Makitaan nila kami ng pag-asa. Lord, we pray na kami ay maging mga taong may takot sa Diyos, may mga taong will keep our integrity and will share the good news that Jesus saves. Salamat, Panginoon, sa bawat naglilingkod sa mission work na ito, sa mga ministries, sa mga head ng ministries, Panginoon. Kayo po mag-bless na palakihin niyo pa po ang aming mga gawain. Bigyan niyo pa po kami ng mga tao na mapagkakatiwalaan. And even ang lahat ng membro dito sa church, Panginoon, will have that mind to work and to serve our living God. Ginagawa namin lahat ng to because hindi statwa ang aming pinaglilingkuran. Hindi mga Diyos na nasa libingan. But we are serving a living Savior, a living God. And dyan palang, Panginoon, at kahit ang promise at ang pangako ninyo, na kayo mismo magbibit-bit, magdadala ng reward with you. It is a great rejoicing para sa amin, Panginoon. What a joy, what a comfort, Panginoon. So Lord, salamat. And we pray, Father, sa lahat ng aming napakinggan, makakalimutan man namin ang mga verses, pero ang buod at pinakalaman ay dalhin namin at gawin namin sa aming mga bahay. We pray, Father, even sa aming pag-uwi, na kayo po mag-ingat sa bawat isa. Kagalakan mananatili sa aming mga puso. Joy in serving you. Joy in helping our family na to represent Christ and to love our family. And even sa mga estudyante, Panginoon, lalo kay Isyang pasukan na bukas. Pray, Panginoon, na sila ay makitaan and will be salty salts of this earth at makitaan, Panginoon, ng pagmamahal sa inyong salita, sa aming Panginoon, at kahit sa kanilang mga kaklase, may bahagi nila na tunay na nagliligtas ang Panginoon. Lord, we just pray. At sa mga magtatrabaho, Panginoon, kayo po magbigay ng kalakasan. Sa mga walang trabaho, bigyan niyo po ng provision. Hindi namin alam kung saan manggagaling. Pero Lord, one thing is for sure, lahat ng blessings is coming at nanggagaling sa taas. Lord, we pray, and I pray for your blessing for this heavenly bound congregation. At lahat ng mga tao dito sa Bethany Shiloh ay magsasabing, Amen. Amen. Magandang hapon po sa lahat. May song pa ba tayo, Choy? No? Last song tayo, and